2 araw pa lang akong kasal, pinalayas na ng biyenan kong babae ang kasambahay. Ang sabi niya, pwede ka nang umalis. Simula ngayon, ang manugang ko na ang papalit sa'yo, para saan pa ang kukuha tayo ng tao sa labas? Noong gabing iyon, umuwi ako sa bahay ng mga magulang ko. Kinabukasan, 2 mobile ng pulis ang dumating at dinampot ang buong pamilya niya. Umagang-umaga, 2 araw matapos ang kasal, hindi pa ako sanay sa pakiramdam na asawa na ako ng ibang tao, na may ibang bahay na dapat kong tawaging tahanan, nang biglang may sumabog na sigaw mula sa kusina. Hindi yung sigaw na normal na hoy, pakikuha o nasaan na to, kundi yung boses na matinis at matalim, parang kutsilyong dumudulas sa ugat ng tenga mo. Kakasuot ko pa lang ng damit pambahay, yung malinis na t-shirt at pambaba na amoy downy, galing sa damit na pinakabago kong inilabas sa maleta, at papababa na sana ako para tumulong mag-ayos, nang marinig ko ng malinaw ang bawat salita ng biyenan ko. Susing, pwede ka nang umalis. Ang kasambahay nila, si Aling Susing, ganyan ang tawag nila. Simula ngayon, nandito na ang manugang ko. Para saan pa ang kukuha tayo ng katulong? Napatigil ako sa gitna ng hagdan. Yung pakiramdam hindi ko maipaliwanag sa ibang paraan. Parang may isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos mula ulo hanggang talampakan. Kagabi, nagkukunwari pang maamo ang lahat. Kagabi, puno ng anak, puno ng welcome sa pamilya, puno ng pakitang taong haplos sa kamay sa harap ng mga ninong at ninang. Tapos isang gabi lang, isang umaga lang, ganito na agad ang tono. Bumaba ako ng dahan-dahan. Sa kusina, nakita ko si Aling Susing yakap ang luma niyang bayong at isang faded na eco bag, nakasiksik sa sulok. Maputla ang mukha, namumula ang mga mata. Halatang matagal nang sinisigawan bago pa ako bumaba. Yung katawan niyang payat, parang gusto nang gumuho, pero pinipilit manatiling nakatayo. Sa mesa, binagsak ng biyenan ko ang apron pack, at itinuro ako na parang bagong salta sa trabaho. Nakaupo roon ang biyenan kong lalaki, si Mang Horacio Reyes, umiinom ng tsaa na parang walang naririnig. Katabi ko naman, nakaupo ang asawa ko, si Nathan Reyes, pero hindi siya tumitingin sa akin. Sa gilid, nakasandal ang kapatid niyang babae, si Eileen Reyes, nakahalukip-kip at may ngiting hindi ko magustuhan, yung ngiting parang nanonood ng eksena sa TV. Si biyenan ko, si Doña Lorna Reyes, nagsalita ng diretso, hindi man lang nag-abalang ibaba ang boses. Dito sa bahay na to, walang puwang ang manugang, na puro kolorete lang at arte. Kinasal ka na, ibig sabihin marunong kang mag-alaga ng bahay. Hindi ka dinala rito para umupo at magpa-picture. Hindi pa ako nakakapagsalita, iniisa-isa na niya ang trabaho na para bang matagal na niya itong inihanda. Ganito, Hana, sabi niya, malamig ang boses, parang nagbabasa ng listahan. Oo, ako si Hana Villanueva, at ngayong umagang yon, unang beses kong naramdaman kung paano nila binibigkas ang pangalan ko na parang utos. Simula bukas, hindi. Simula ngayon 6:00 ng umaga, gising ka na, magluluto ka ng almusal, linis ng bahay bago magtanghali. Sa hapon, labada, plantsa. Sa gabi, ikaw sa kusina. Madalas ang bisita dito. Kung manugang ka at wala kang alam gawin, huwag mo kaming sisihin. Pagkatapos, ngumisi siya yung ngising, nakakalagot ng balat. Ang babaeng galing sa maayos na bahay, dapat marunong yumuko sa trabaho, hindi yung naghihintay na pagsilbihan. Ang nagpapalamig sa buong katawan ko, hindi lang ang kabastusan ni Doña Lorna, kundi ang reaksyon ni Nathan. Nakatabi ko siya. Asawa ko na siya. 2 araw pa lang, pero asawa ko na siya. Tinignan ko siya. Umaasang magsasabi man lang siya ng kahit isang linya na magpapahiwatig na tao ako, na hindi ako kasambahay, na mali ang tono ng nanay niya. Pero umiwas siya ng tingin. Tapos sinabi niya mahina, parang walang timbang, Mama, medyo mabigat naman yung sinabi mo. Pero gusto niya lang siguro, masanay ka sa nakasanayan dito. Isang pangungusap lang yon. Pero parang may bato na lumubog sa dibdib ko. Hindi ito bigla ang init ng ulo. Hindi ito simpleng mood ng biyenan. Hindi ito kapritso. Ito ay planado. Isang eksenang hinintay nilang matapos ang kasal.
Hinintay nilang umalis ang mga bisita, hinintay nilang pirmahan ang papeles, hinintay nilang mapasok ako rito bilang opisyal na manugang sa kanila inalis ang maskara, huminga ako ng malalim. Pinilit kong pantayin ang boses ko, kahit nanginginig ang laman ng loob ko. Kung ganon, tanong ko, mabagal at malinaw, ano ba ako dito manugang o kapalit na kasambahay? Natawa si Doña Lorna, hindi tawa na masaya, tawa na parang may pako. Manugang na magaling, sagot niya, tingin mula ulo hanggang paa, mas dapat marunong gumawa kaysa kasambahay. Nakikitira ka rito, kinakain mo ang pagkain ng bahay na to, dala mo ang apelyido namin, ano pa bang gusto mo? Nanahimik ang sala ng ilang segundo, hindi dahil napahiya sila, kundi dahil alam ng lahat na sobra na, pero ang mas nakakakilabot, walang pumigil. Si Mang Horacio, tuloy ang tsaa. Si Nathan, bumaba ang mata sa cellphone. Si Eileen, tumawa pa, sabay sabing, Ate Hana, huwag ka namang OA, walang bahay na ginagawang reyna ang bagong manugang. Dito, trabaho ang sukatan. Napatingin ako sa ngiti ni Eileen, yung ngiting parang, tingnan natin hanggang saan ka. At doon ko naintindihan, ng buo, sinusubukan nila ang hangganan ko. Gusto nilang makita hanggang saan ang tiis ko. Gusto nilang baliin ako sa ikalawang araw pa lang para sa susunod hindi na ako titingala. Lumapit si Doña Lorna. Dinampot niya ang apron. Isinalpak sa dibdib ko malakas. Dinidiin hanggang kumaskas ang zipper at tumama sa kamay ko. Sumakit. May maliit na hapdi. Sa kusina. Maya-maya, may darating na 12 kamag-anak sa panig namin para makita ang manugang. Ayusin mo, huwag mong ipahiya ang bahay na to. Tiningnan ko ang apron sa kamay ko. Hindi na iyon tela. Iyon ang tatak. Tatak na gusto niyang idikit sa pagkatao ko mula bride, gagawin niyang katulong na libre. Dahan-dahan kong inilapag ang apron sa mesa. Hindi ko binato, hindi ako sumigaw. Pero ang galaw ko, putol. Parang sinarhan ko ang pinto ng isang desisyon sa loob ko, tapos tumalikod ako at umakyat sa kwarto. Sa likod ko, narinig ko ang sigaw ni Doña Lorna, mas matinis pa. Hoy, saan ka pupunta? Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang cabinet, kinuha ko ang maliit kong maleta, hindi ko pa nga naililigpit mula kasal. Naglagay ako ng ilang damit, folder ng mga papeles ko, charger, wallet. Hinubad ko ang wedding earrings at inilagay sa pouch. Lahat ng kilos ko, mabagal pero eksakto yung kilos ng taong tapos na. Pagbaba ko sa sala, maleta ang hatak ko, lahat sila nakatingin. Doon lang tumayo si Nathan, nagmamadali. Hinawakan niya ang pulso ko. Hana, anong ginagawa mo? Kung may problema, pag-usapan natin. Pero yung hawak niya, hindi hawak ng asawang ayaw masaktan ng asawa. Hawak iyon ng lalaking natatakot mapahiya sa sariling pamilya. Inalis ko ang kamay niya, tumingin ako sa mata niya, at sinabi ko ng maiksi, walang palamuti, kung kailangan ninyo ng katulong, pasensya na hindi ako naghahanap ng trabaho, at doon, tuluyang sumabog si Doña Lorna. Tinuro niya ang gate, halos mapatid ang boses sa tilian, lumabas ka, at kapag lumabas ka, huwag ka nang bumalik. Wala kaming lugar para sa manugang na bastos 2 araw pa lang, sumasagot na agad sa biyenan. Lumingon ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko inalis ang tingin ko. Hindi na ako yuyuko para lang huwag lumaki. Sinagot ko siya, mabagal, malinaw, parang pako sa kahoy. Manugang, pag-iisipan ko pa. Pero maging katulong ng pamilyang ganito? Hindi, kinuha ko ang maleta at lumabas. Sa likod ko, halo-halong ingay. Mura ni Doña Lorna, bulungan ni Eileen, tawag ni Nathan na may halong inis at sindak. Hindi ako lumingon. Alam ko, isang beses lang akong lilingon. Iisipin nilang natakot ako at hindi ko kayang matalo sa unang hakbang. Kinabukasan habang sila, galit pa rin at nagpapakulo ng ulo dahil sa isip nila bastos ang manugang 2 mobile ng pulis ang huminto sa tapat ng gate ng bahay nila. Nandoon ako, kasama ko si Aling Susing, at kasama ko ang isang investigador at si Tito Dado, kapatid ni Nanay, na matagal nang nasa larangan ng investigasyon. Pagbukas ng gate, binasa ang search warrant.
At sa sandaling iyon, nakita ko ang mukha ni Doña Lorna, puting-puti, nanginginig ang labi na walang lumalabas na salita. Doon niya naintindihan, ang babaeng pinalayas niya kahapon ay hindi lang kasambahay. At ang pag-uwi ko sa bahay ng magulang ko kagabi hindi iyon tampo, hindi iyon pag-arte, hindi iyon drama ng manugang. Umalis ako dahil may alam na ako. At ngayon ang lahat ng itinago nila sa likod ng disiplina, nasa loob ng bahay at hiya sa tao isa-isa ng bubukas. Habang nakatayo ako sa labas at nakikita ang mga pulis na pumapasok, nakikita ko ang takot sa mata ni Doña Lorna at ang pagkabigla sa mukha ni Nathan, biglang bumalik sa isip ko ang lahat ng bago pa ito. Sabi nga nila, kapag napunit ang maskara, saka mo maaalala ang maliliit na detalye noon at mapapaisip ka, matagal na pala itong nagsisimula. At doon, sa umagang yon, biglang malinaw na malinaw sa akin ang unang araw na nakilala ko si Nathan at kung paanong buong puso akong pumasok sa kasal na ito na may tapat na paniniwala. Ako si Hannah Villanueva. Nagtatrabaho ako sa Legal at Contracts Department ng isang kumpanyang nagdidistribute ng consumer goods, mga produktong pang-araw-araw mula sabon hanggang canned goods. Ang trabaho ko, kung simpleng sasabihin, nag-aasikaso ako ng papeles, mga kontrata, mga agreement, mga compliance documents, lahat ng may pirma at selyo, dumadaan sa desk ko, hindi glamorous pakinggan, walang spotlight, walang wow factor kapag tinanong ka sa party kung anong ginagawa mo. Pero para sa akin, sa trabahong ito, ko natutunang maging malinaw, kapag tama ang papeles, gaan ang buhay. Kapag mali, kahit isang linya lang may mababasag. Hindi ko naman imbento ang ganong paraan ng pag-iisip. Galing iyon sa nanay ko, si Nanay Deling. Simple lang ang pamilya namin. Walang malaking negosyo, walang koneksyon sa mga mataas. Pero mula pagkabata, paulit-ulit niyang sinasabi sa akin, "Anak, mamuhay ka ng mamuhay, pero huwag ka nang hahayaan na may makakaturo sa mukha mo na niloloko mo sila o niloloko mo ang sarili mo." Kaya siguro, ganito ang naging ugali ko. Kung totoo, totoo ang sasabihin ko. Kung hindi ko sigurado, hindi ako magpapangako. Laging naniniwala akong kung matino ang pamumuhay mo at marangal ang trabaho mo, kahit hindi magarbo ang buhay, maganda pa rin ang patutunguhan. Nakilala ko si Nathan Reyes sa isang business meeting tungkol sa supply agreement ng dalawang kumpanya. Una kong impression sa kanya, lalaking maayos ang damit, hindi maingay, hindi mapagmataas, hindi yung tipong papasok sa kwarto at gusto niya agad maging sentro. Tahimik, pero yung klase ng tahimik na may gravitas. Habang nag-uusap kami tungkol sa kontrata, hindi siya sumabat o nang agaw ng bola. Paminsan-minsan, nagsasabi lang siya ng mga ganitong linya. Kung may parte diyan na gusto mong pag-aralan pa, bago finalize, go lang, wala namang apura. Kapag magiging long-term to, kailangan malinaw mula sa umpisa. Isang pangungusap lang yon. Pero para sa babaeng gaya ko, na nasanay sa mga kliyenteng sign na, rush na, lipat na ang marinig ang salitang malinaw mula sa umpisa, galing sa isang lalaki, iba ang dating. Pagkatapos ng meeting, siya ang unang nag-follow up. Sa umpisa, tungkol sa trabaho, may tanong daw siya sa isang clause, tapos naging casual na messages. Paminsan-minsang, kamusta? Tama ang timing, hindi pa ulit-ulit, hindi desperate, hindi nakakaumay. Hindi naman ako tipong madaling matunaw sa matatamis na salita, pero aminin ko, magaling si Nathan mag-timing. Hindi niya ako binomba ng atensyon. Hindi siya nangakong langit at lupa, laging saktong-sakto lang, pero consistent. Kapag late akong nagtatrabaho, bigla na lang may text. Tapos ka na ba? Nandito lang ako sa labas. May kainan dito malapit, mainit pa. Kapag skip ng hapunan dahil busy, bigla na lang may coffee na ihahatid sa opisina. Hindi ko na malayan na buksan ko na ang pintuan. At habang mas nagiging komportable ako, mas nakita ko ang isang bagay na gustong-gusto ng mga babaeng matagal nang lumalaban sa corporate world. Isang lalaking hindi demanding. Sabi niya sa akin minsan, seryoso ang tono. Hindi ko kailangan ng asawang expert sa kusina o sa bahay. Ang kailangan ko lang taong totoo. Taong alam kung anong tama,
hindi naglalaro ng loob, at hindi takot sa asawa niya. Ang ganong salita para sa babaeng tulad ko na maraming naririnig na magagandang salita sa trabaho pero napakakaunti ang naririnig na ganun sa personal marupok ang epekto niya dahil sa labas, madaling makahanap ng lalaking magaling magsalita. Pero ang makahanap ng lalaking hindi naglalagay ng presyon sa babae na dapat maging ganito ka bilang asawa iba yon. Nang magkaseryosohan kami, dinala niya ako para magpakilala sa pamilya niya. Unang beses kong pumunta sa bahay nila Reyes. Kung titingnan mo lang yung labas, walang makakapagsabing sa loob ng bahay na yon. May isang sistema ng panlilinlang na tumatakbo. Maganda ang bahay, nasa loob ng isang tahimik na subdivision sa Antipolo, 2 palapag, malinis ang bakuran, may halaman sa balkonahe, parang bahay ng respectable family sa teleserye. Si Doña Lorna ang sumalubong sa amin, nakamamahaling duster na lila, maayos ang buhok, may bahagyang lipstick, amoy pabango. At pagkakita sa akin ngumiti siya ng buo, hawak agad ang kamay ko, parang matagal na niya akong kilala. Hana, pasok ka na anak, huwag kang mahiya, bahay mo na rin to. Nahiya akong magpo kaya sabi ko lang, salamat po tita. Ay, tita, mama na, para malapit. Para sa babaeng papasok pa lang sa pamilya ng mapapangasawa ang marinig yang anak at mama. Siyempre, gumaan ang loob. Tumingin ako kay Nathan. Ngumiti siya, parang sinasabing, sabi ko na sayo, di ba? At panandalian. Sinisi ko ang sarili ko na sobra daw akong nag-iisip ng masama. Si Mang Horacio naman tahimik. Nakaupo sa wooden chair sa sala, nanonood ng balita, pero pagpasok namin, pinatay niya ang volume, tumayo at tumango sa akin. Upo ka. Kumusta ka? Salamat po. Tumango lang siya ulit, tapos bumalik sa upuan. Halatang hindi siya yung tipo ng biyenan na chami o malambing, pero hindi rin siya antagonistic sa unang tingin. Tahimik lang yung klase ng tahimik na nag-obserba. Nang mga oras na iyon, inakala kong normal lang, maselan lang ang tatay, siyempre gustong maging sigurado sa magiging manugang. Sa loob ng bahay, nandoon si Aling Susing ang kasambahay. Payat, maliit, tahimik, mula sa pagpasok ko hanggang sa umalis. Isang beses lang siyang nagsalita sa akin at iyon ay nang nag-offer siya ng tubig. Pero ang nakuha ng atensyon ko, tuwing tinatawag siya ni Doña Lorna kahit simpleng Susing, dalhin mo ang Tiao Susing, kumuha ng prutas, nagigitla siya. Hindi yung gulat lang, yung buong katawan niya nagji-jerk, na parang reflex ng isang tao na laging tinatakot. Napansin ko noon pero sinabi ko sa sarili ko, malamang sanay lang siya sa mahigpit na amo. May ganyang bahay talaga. Hindi ko alam na may mga taong yumuyuko, hindi dahil mabait sila, kundi dahil sobra na nilang nakita at takot silang magsalita. Pagkalipas ng ilang pagbisita, nagsimulang i-raise ni Doña Lorna ang usapan tungkol sa after the wedding. Sana pagkatapos ng kasal, dito muna kayo, sabi niya, napakaganda ng pagkaka-frame. Bagong kasal na mag-isa agad ang lungkot naman. Dito muna kayo pansamantala, para masanay si Hana sa bahay. Kapag ready na kayo, saka kayo bumukod. Si Nathan, sumang-ayon pero hindi naman nang pinipilit. Mama, medyo mahigpit lang, pero kapag nakasama mo na, malalaman mo maayos naman siya. At least kapag umuuwi ka galing trabaho, may tao dito. Yung tono niya, malambot, supportive, walang bahid ng pamimilit kaya tumango ako. At bago ang kasal, engrandeng ang handa ng panig nila. Kotse na magarbo para sa bridal car, reception sa magandang venue, maraming bisita. Si Doña Lorna, tumatayo sa entablado para introduce ako sa mga kamag-anak boses na punong-puno ng pride. Ang manugang ko, may pinag-aralan, marunong makipag-usap, tingnang-tingnan, halatang galing sa maayos na pamilya. Yung mga naririnig ko, yung mga sinabi nila sa harap ng marami kapag outsider ka, iisipin mong swerte ang babaeng ito. At ako noon naniwala rin naman, pero ngayon, pag naalala ko, may isang bagay na paulit-ulit na nagsusulputan mula bago pa ang kasal, at noon lang ko naintindihan ng buo. Habang papalapit ang kasal, tuwing ang usapan ay napapadpad sa trabaho ko, nagbabago ang atmosphere.
Si Mang Horacio, biglang interesado, nagtatanong ng detalyado, anong klase ng papeles ang hinahawakan mo sa trabaho? Mga kontrata ba? May kinalaman ba sa compliance at regulatory? Pamilyar ka ba sa legal process ng mga kumpanya? Si Doña Lorna naman, may mga biglang singit na pabirong tanong, naku, anak, kung ganyan kagaling sa papeles, siguro isang sulyap lang alam mo na kung tama o mali. No, si Nathan mismo, ilang beses, parang biro lang. Uy, pag kinuha na kita, siguradong tahimik na ang bahay namin pagdating sa dokumento at papeles. Sa mga sandaling yon, natatawa lang ako. Akala ko, curious lang sila. Natural lang gusto nilang malaman kung anong ginagawa ng magiging manugang sa opisina. Hindi ko alam na ang curiosity na iyon ay bahagi ng pagkalkula na matagal na nilang ginagawa. At ako buong pusong pumasok sa kasal nang may simpleng paniniwala na marunong akong pumili ng tao na ang pamilyang ito ay mahigpit pero hindi masama at nakapagtapat ang buhay ko sa bandang huli, tatanggapin din nila ako ng tapat. Naniwala akong ganun. Totoo yung paniniwala ko noon. Kaya siguro, nang tuluyang mabunyag ang lahat, nang matuklasan kong ang makintab na pintura ng bahay na yon ay nakapatong sa pundasyon na bulok mula sa simula, hindi lang sakit ang naramdaman ko, kundi ang klase ng sakit na galing sa pagkatunaw ng isang paniniwalang inaalagaan mo ng matagal habang mas naalala ko, mas kitang-kita. Ang nangyari sa ikalawang umaga bilang manugang ay hindi bigla ang pagsabog. Isa lang itong pinakamalinaw na resulta ng napakaraming palatandaan na matagal nang umuusbong sa likod, maliliit pero makamandag, at habang iniisip ko, lalong nakakatakot. Noong nagliligawan pa lang kami, noong bago pa ang kasal, ilang beses kong pinilit na kalmahan ang sarili ko. Baka OA ka lang, Hana. Baka sensitive ka lang. Pero ngayon, alam ko na, bihira magkamali ang kutob ng babae. Pagkatapos ng ilang pagdalaw sa bahay nila Nathan, nagsimula akong mapansin na si Doña Lorna ay may napakakakaibang estilo ng pananalita. Hindi siya diretsang magmumura o maninigaw sa harap mo, ng lantaran hindi ganon. Mas malala pa roon. Pinapakita niya ang talim sa anyo ng biro. May isang hapunan, nakasama ang mga kamag-anak sa panig nila. Biglang humarap sa akin si Doña Lorna, nakangiti pa. Naku, Hana, babaeng may mataas na pinag-aralan siguradong hindi na marunong magsaing, no? Hindi na marunong maghugas ng gulay? Natawa ang buong mesa na parang napakalikas na biro. Ngumiti rin ako napilitan. Pero sa loob, tumigil ang paghinga ko ng isang segundo. Ilang beses pa lang niya akong nakikita at ganun na ang sasabihin niya sa harap ng ibang tao. Kung talagang gusto niyang maging komportable ako sa pamilya, bakit ang unang instinct niya ay itest ako at gawing katatawanan? Isang gabi naman, nag-uusap kami ni Nathan tungkol sa plano pagkatapos ng kasal kung paano ko itutuloy ang trabaho ko habang nag-a-adjust sa married life. Malinaw naman iyon mula sa umpisa. Alam ni Nathan ang trabaho ko, sinuportahan niya ito, at siya mismo ang nagsabing hindi niya kailangan ng full-time homemaker. Pero nang narinig ni Doña Lorna na nag-uusap kami tungkol sa karir ko, habang nagbabalat siya ng mangga, sa tabi biglang nagsalita. Walang anunsyo. Ang babae, Hana, hindi sa opisina, nagwawagi. Sa kusina. Ang diploma, hindi yon ang susukat kung magaling kang asawa. Bumihegat ang hangin. Hindi niya sinigawan, pero ang klase ng sinabi niya, parang pinong karayom na itinusok sa eksaktong parte ng katawan mo na pinakamasakit. Bago pa ako makareact, hinawakan ni Nathan ang kamay ko sa ilalim ng mesa, pabulong, hayaan mo na, ganyan talaga si Mama, huwag mong i-take seriously. At dahil sa ganung paraan niya palaging nagpapalambot, palaging nag-aalis ng tensyon, paulit-ulit kong pinatawad ang sarili ko at sinabihan ang sarili kong huwag maging overreacting. Pero ngayon alam ko na, hindi siya bulag. Nakikita niyang lahat, ang pinipili lang niya, huwag pumili. Si Eileen, kapatid ni Nathan, iba naman ang estilo. Kung si Doña Lorna ay matamis pero may lason, si Eileen ay walang takip ang bibig sa kabastusan. May isang hapon, sa harap pa mismo ni Nathan, sinabi niya,
Ate Hana, lagi ka raw busy sa trabaho. Sino naman ang mag-aalaga sa kuya ko pagkatapos? Isang beses naman. Yung mga babaeng sobrang career-oriented. Madalas sira ang pamilya. Ngumiti lang ako noon. Yung professional smile na ginagamit ko sa trabaho. Pero sa loob, nagsisimula ng sumakit ang tiyan ko. Hindi pa ako nakakabuo ng isang linggo sa bahay na yon, at mula sa nanay hanggang anak na babae, iisa ang tinitira nila. Ang trabaho ko, ang independence ko, ang parte ng pagkatao ko na hindi nila makontrol. At habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang dumilim ang pakiramdam ko sa loob ng bahay na iyon, pero sa pinakamatahimik na paraan. Kitang-kita ko, ang pinakaapi sa bahay na yun ay si Aling Susing. Naglalakad siya na walang tunog, parang natatakot na ang yabag niya ay maging dahilan para sigawan. Kakaunti ang sinasabi niya. Lagi siyang yumuyuko hindi dahil magalang, kundi dahil conditioned na siyang maliit. Isang beses, habang daladala niya ang tray ng tsaa papunta sa sala, naudlot siya ng ilang segundo dahil basa ang kamay niya at halos madulas ang tasa. Wala pang 5 segundo iyon. Pero sumigaw agad si Doña Lorna. Wala kaming pinapakain dito na walang silbi. Agad na yumuko si Aling Susing. Nanginginig ang labi. Paulit-ulit na nagsosorry. Nakita ko yon. At sa loob ko, may kumatok na pakiramdam. Hindi ganito ang maayos na bahay. Tapos may isang insidente na hindi ko makakalimutan. Isang hapon, nadaan ako sa harap ng opisina ni Mang Horacio sa loob ng bahay. Hindi nakabukas ng buo ang pinto, may konting siwang lang. Hindi ko sinasadya, pero lumingon ako sa loob. May nakita akong mga kahon ng dokumento, nagsasalansanan. May mga selyo ng kumpanya sa ibabaw ng mesa, at sa sulok mga kahon ng produktong pangkalusugan na walang label, walang sticker, walang brand name, walang expiration date. Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang nakikita ko nang biglang lumabas si Mang Horacio mabilis, parang naalarma. Isinara niya ang pinto. Tiningnan niya ako ng ilang segundo ang klase ng tingin na parang sinusukat kung gaano karami ang nakita ko tapos ngumiti ng pilit. Trabaho lang yan. Huwag ka na mag-abala anak. Ang bilis ng reaksyon niya, ang pagkakontrolado, at ang paraan ng pagbabaliwala. Huwag ka na mag-abala sa isang tanong na hindi ko man lang naitanong lahat niyon, kumurot sa loob ko. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ng senyales galing kay Aling Susing. Isang hapon, habang naglalakad ako mula sa likod ng bahay papuntang kusina, nakasalubong ko siya. Yumuko siya gaya ng lagi pero ang labi niya, gumagalaw, hindi parang nagdadasal, parang may ibinubulong. At narinig ko, sobrang hina. Kung hindi dahil katabi ko siya, hindi ko maririnig. Huwag ka pumirma ng kahit ano kung hindi mo pa nababasa ng buo. Napatigil ako. Lumingon pero parang wala siyang sinabi. Nagpatuloy siya sa paglalakad, nakayuko pa rin, walang lingon, walang pagbabago sa ekspresyon. Nakatayo ako roon ng ilang segundo, umiikot sa isip ko ang 4 na salitang iyon. Huwag ka pumirma. Bakit niya sinabi yon? Isang kasambahay na halos hindi nagsasalita, na laging nakatungo, bakit niya ipagkakapanganib ang sarili niya para lang sabihin sa akin ang isang babalang ganon? Ilang araw bago ang kasal, lumakas ang mga senyales. Tinawag ako ni Doña Lorna sa sala, may hawak siyang folder makapal. Hana, anak, pakisign na lang to. Mga papeles lang yan, temporary residence registration, mga post-wedding requirements, para hindi na abala pagkatapos ng kasal. Kasi marami pang aayusin. Kinuha ko ang folder. Binuksan. Sa unang tingin, tama naman may mga mukhang standard na form. Pero habang binabasa ko, may ilang dokumento na kakaiba. Walang malinaw na heading, malabo ang scope ng confirmation na pinapapirmahan, at may mga parte na parang hindi residential documents, parang may kinalaman sa negosyo. Isinarado ko ang folder. Ngumiti ako ng magalang. Ma, dadalhin ko muna to, babasahin ko ng maayos bago ko isign. Ang nangyari sa mukha ni Doña Lorna, sa sandaling, yon hindi ko makakalimutan, parang may ilaw na napatay. Hindi inis ng nabigo sa simpleng usapan, kundi inis ng taong na-interrupt ang plano. Pero mabilis siyang nakabawi. Bumalik ang ngiti. Sige, anak,
Mabuti naman at maingat ka. Nang gabing yon, nagkataon naglalakad ako sa dulo ng hallway at narinig ko ang mga boses sa kwarto. Si Doña Lorna at si Nathan. Mahina, pero maririnig lalo na sa gabing tahimik ang buong bahay. Si Doña Lorna, mahirap ang batang to. Sanay sa papeles, kaya hindi basta-basta pipirma. Kailangan nating hintayin yung panahong buong-buo na ang tiwala niya sa atin. Napatigil ako. Hindi pa ako nakadinig ng kasunod ng biglang nanahimik sila, siguro narinig ang yabag ko. Pagdating ko sa may pinto, lumabas agad si Nathan, nakangiti, inakbayan ako. Mama, na-stress lang sa preparations, kaya medyo irritable. Huwag mong problemahin, ngumiti rin ako. Pero mula sa gabing yon, may parang butil ng bato na lumutang sa loob ng dibdib ko at hindi na ito nawala. Hindi pa ito sapat para i-cancel ang kasal, hindi pa sapat para akusahan sila, pero sapat na para gumising ang parte ko na alam may mali dito. Hindi simple ang bahay na ito. At habang papalapit ang araw ng kasal, mas tumitindi ang pakiramdam na iyon. Hindi lang sila interesado sa akin bilang manugang. Gusto nila akong hawakan ang desisyon ko, ang trabaho ko, ang mga papeles ko, ang buhay ko at ilagay sa loob ng sistema nila. Ang lahat ng naramdaman ko noon na baka masyado lang akong maingat ay isa lang pala. Ang katawan ko, alam na. Ang utak ko, nagho-hold pa. At ang naging pinakamasakit sa lahat, ang tunay na sampal naghihintay sa eksaktong sandali ng ikalawang umaga ko bilang manugang. Ikalawang umaga pagkatapos ng kasal. Nagising ako ng maaga bago pa man tuluyang maliwanag ang labas. May amoy na mantika at bawang mula sa kusina. May tunog ng plato at kutsara na nagkakabangga. May dumadating na mga kamag-anak sa panig ni Nathan para makita ang bagong manugang. Alam mo na, yung tradisyong halos lahat ng Pilipinong pamilya may version. Hindi lang basta pagbati, isa itong inspeksyon. Titingnan kanila kung paano ka tumayo, magsalita, magluto, at sa likod ng mga ngiti, may tahimik na paghuhusga. Bumaba ako sa hagdan. Amoy mantika, amoy sibuyas, amoy usok ng kalan. Sa kusina, si Aling Susing na una na naman, mag-isang naghahanda sa harap ng malaking kawali at kaldero. Buhok na nakapusod, ng mabilisan, halatang gising na mula madaling araw, ang mukha'y kupas at may malalim na eyebag. Si Doña Lorna, pabalik-balik mula kusina, papuntang sala, paminsan-minsan sumusulyap sa hagdan, na parang hinahanap ang tamang oras, na bumaba ako para magsimula ang eksena niya. Hindi pa ako nakakapagmagandang umaga nang biglang lumingon si Doña Lorna sa direksyon ng kusina at tumawag ng malakas na pakatinis, parang sintunadong kampana. Susing, halika dito. Buong bahay, narinig. Yung mga kamag-anak na nag-aayos ng mesa sa sala, napalingon sa loob. Si Aling Susing, nagulat, pinunasan ang kamay sa tapis at lumabas mula sa kusina. Nakayuko, maliit ang hakbang, na parang sinusubukang hindi lumikha ng kahit anong ingay. Hindi nagpaligoy si Doña Lorna. Kinuha niya mula sa bulsa ang isang makapal na sobre pera at ibinato sa mesa. Hindi inilagay, ibinato, tunog ng papel sa salamin plak. Suweldo mo yan, umalis ka na. Simula ngayon, wala na tayong kailangan sa labas. Namutla si Aling Susing. Napatigil ang lahat, pero sa kakaibang paraan, parang wala namang nagulat ng totoo maliban sa akin, at hindi pa tapos si Doña Lorna. Lumingon siya sa akin. Ngumiti, hindi yung ngiting welcome, kundi yung ngiting parang naglalak ng kulungan. Ang manugang ko, bata pa, malusog, college graduate, ang ganitong trabaho, kaya niya yan. Hindi na tayo mag-aaksaya ng pera sa katulong nasa bahay na yung gagawa. Narinig ko bawat salita, pero ang pakiramdam ko, parang may invisible na kamay na dumampi sa batok ko at binaba ang ulo ko. At habang nagsasalita siya, nandoon si Mang Horacio umiinom ng tsaa, walang emosyon sa mukha. Si Nathan katabi ko, oo, pero nakayuko, nakatingin sa phone. Si Eileen nakatayo sa may pinto, nakahalukip-kip, may kasamang ngiti na parang nanonood ng nakakatuwang eksena. Hindi ko maatim na intindihin.
yung level ng pagtatraidor na nangyayari sa ikalawang umaga ko bilang asawa, bilang manugang, pero tumingin ako kay Nathan. Huling pagkakataon ko siyang hintayin, isang salita lang Nathan, kahit sobra na yan, kahit hindi pwedeng ganyan ang usapan. Isang piraso ng disensya para alam kong hindi ako nagkamali ng sumali sa pamilya mo. Pero umiwas siya ng tingin. At nang magsalita siya sa wakas, halos walang sustansya, mama naman, medyo harsh, pero gusto niya lang naman na masanay ka agad sa routine dito. Iyon lang. Para bang ang lahat ng ginawa sa akin, normal lang. Para bang ang babae na kinasalan niya 2 araw na ang nakararaan ay deserving na ituring na pamalit sa kasambahay. Nanlalaki ang mata ko sa galit, pero pinilit kong pakalmahin ang sarili. Binalingan ko si Doña Lorna. Ma, sa bahay na to, manugang ba ako o pinapalit niyo ako kay Aling Susing? Tumawa si Doña Lorna, yung tawa na hindi ka mapagkakamalan, puro panglalait. Inilagay niya ang kamay sa bewang, tiningnan ako mula ulo hanggang paa, tapos sumagot, ano bang pinagkaiba? Ang magaling na manugang, mas dapat marunong gumawa kaysa kahit sinong katulong. Nasa loob ka na ng bahay na to, kinakain mo ang pagkain namin, dala mo ang apelido namin, anong klaseng reklamo pa ang gusto mo? Tahimik ang buong sala ng ilang segundo, hindi dahil nagulat kundi dahil alam ng lahat na sobra na, pero walang nagsalita. Si Mang Horacio, tuloy ang tsaa, si Nathan, tuloy ang cellphone, si Eileen, naka-cross arms, parang natutuwa. Lumapit si Doña Lorna sa akin, kinuha ang apron sa counter, at isinalpak sa dibdib ko. Malakas, yung metal na clip ng apron kumalaskas sa daliri ko, sumakit mainit na hapdi. Sa kusina. Maya-maya, 12 tao ang darating. Ayusin mo, huwag mong ipapahiya ang bahay na, to, tiningnan ko ang apron sa kamay ko, at doon naputol lahat ang pagtitiis. Ang baka masyado lang akong sensitive, ang bigyan ko ng pagkakataon. Inilapag ko ang apron sa mesa, dahan-dahan, walang ihagis, walang sigaw, pero ang galaw ko pinal. Tumalikod ako at umakyat sa kwarto. Hindi ako lumingon. Binuksan ko ang cabinet. Kinuha ko ang maleta hindi pa naililigpit mula kasal. Naglagay ng ilang damit, wallet, charger, folder ng papeles. Hinubad ko ang wedding earrings at inilagay sa pouch. Bawat kilos ko prangka. Walang drama, pero walang pag-aatubili. Pagbaba ko sa sala, hinahatak ang maleta, lahat nakatingin. Doon lang tumayo si Nathan. Mabilis, parang naalimpungatan. Hinawakan niya ang pulso ko. Hana, anong ginagawa mo? Kung may problema, pag-usapan natin. Pero yung hawak hindi hawak ng asawang nag-aalala. Hawak ng lalaking natatakot sa mukha ng nanay niya. Inalis ko ang kamay niya. Tumingin ako sa mata niya at sinabi ko ng walang paligoy, kung kailangan ninyo ng kasambahay, di po ako available. Doon tuluyang sumabog si Doña Lorna. Humarap ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko ibinaba ang mata. Hindi ako yumuko. Hindi ko hinayaang maging maliit ang tindig ko sa harap niya. Manugang, pag-iisipan ko pa. Pero maging katulong ninyo, pass. Hinila ko ang maleta at lumabas ng bahay. Sa likuran ko, sigaw ni Doña Lorna. Bulong-bulungan ni Eileen. Tawag ni Nathan may halo ng galit at pagkabahala. Hindi ako lumingon. Isang beses lang akong lumingon. Iisipin nilang tumigil ako. At hindi ko kayang matalo sa unang araw. Kinabukasan, habang sila nagmumura pa rin, naghihintay na bumalik ang bastos na manugang 2 mobile ng pulis ang huminto sa harap ng gate. Kasama ko si Aling Susing. Kasama ko ang isang investigator at si Tito Dado kapatid ng nanay ko, investigador na matagal nang nasa serbisyo. Pagbukas ng gate, binasa ang search warrant at sa harap ng lahat nakita ko ang mukha ni Doña Lorna, puting-puti. Yung labi gumagalaw pero walang lumalabas na tunog at doon niya naintindihan. Ang babaeng tinulak niya papalabas kahapon ay hindi lang kasambahay. Ang pagbalik ko sa bahay ng nanay ko ay hindi tampo. Umalis ako dahil alam ko na kung anong itinatago ng bahay na iyon. At ngayon sa harap ng search warrant, sa harap ng mga pulis,
Sa harap ng araw na tumatama sa zinc roof ng bahay nila, isang-isa nang bubukas ang lahat. Pag-uwi ko sa bahay ng nanay ko, nang gabing umalis ako, sinara ko ang pinto ng kwarto ko. Umupo sa gilid ng kama, nanginginig ang kamay, pero ang utak ko malinaw na malinaw, hindi parang galit o bangungot, parang filter na biglang nawala, at nakikita ko na ang mga kulay ng totoo. Binuksan ko ang maliit na zipper, sa gilid ng maleta ang part na hinawakan ni Aling Susing bago ako umalis. May maliit na bagay na matigas. Isang USB. Itim. Maliit. Walang label. Isinalang ko sa laptop. At mula sa unang file hanggang sa huli hindi ako gumalaw. Nasa loob ang lahat. Mga video ng pagre-repack ng mga produktong pangkalusugan na walang malinaw na pinagmulan mula sa malaking sako na walang label, nililipat sa magagandang kahon na may brand name. Mga litrato ng dalawang magkaibang accounting books, iba ang laman ng isa sa isa, halatang may tunay na libro at may pang-display. Mga scan ng mga kontrata kung saan ang parte ng legally responsible party ay blanco naghihintay ng pangalan at sa mismong espasyong yon kung saan dapat may pumirma ko na intindihan ang lahat. Iyon ang pinapasign nila sa akin. Iyon ang dahilan ng lahat ng pagpapamilyar sa akin sa bahay, ng pagkuha ng tiwala ko, ng paulit-ulit na pagsubok kung gaano kadali akong i-manipulate. Yung huli kong naalala, si Mang Horacio na nag-aabot ng folder sa akin, sinasabing confirmation lang, pinapamadali ang pirma, at ang galit ni Doña Lorna nang hindi ko pinirmahan. Hindi manugang ang hinahanap nila. Kailangan nila ng pangalang malinis, ng taong may background sa legal na walang record, walang bahid, at sapat ang credentials para maging kapani-paniwala sa harap ng papeles. At kung pipirmahan ko, yun ako ang mananagot. Hindi sila, ako. Nakaupo ako sa harap ng screen ng matagal parang nakatutok sa isang bangin na halos ko nang tinapon ang sarili ko. Tapos tumawa ako. Hindi dahil nakakatawa kundi dahil sobrang pait. 2 araw lang ang nakakaraan, naka-wedding dress pa ako. At ngayon, sa harap ko, ang mga blankong linya sa mga kontrata, yun pala ang naka-reserve na silya ko. Hindi sa dining table ng pamilya nila, kundi sa witness stand ng korte. Hindi ako nagwala. Hindi ako umiyak ng malakas. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan si Tito Dado. Hindi ko siya tinawagan bilang pamangkin na umiiyak. Tinawagan ko siya bilang taong may hawak na ebidensya at kailangang gawin ang tamang proseso. Tito, hindi po. To personal favor ang hinihiling ko. May hawak akong ebidensya. Kailangan ko pong gawin to ng tama. Tahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Narinig ko ang hininga niya mabigat. Tapos sumagot siya, maikli at matigas. Kung sigurado ka walang pwedeng maging maling hakbang, isend mo sa akin ang listahan ng mga files bago tayo gumalaw. Sa isang pangungusap na iyon, alam ko nang naintindihan niya ang bigat ng sitwasyon. Pagkalipas ng halos 1 oras, dumating si Tito Dado sa bahay namin, hindi naka-uniforme, walang sirena. Isang lumang shoulder bag lang ang dala at isang expression na seryosong-seryoso. Hindi niya ako tinanong kung bakit 2 araw pa lang umuwi na ako. Hindi niya tinanong kung okay ba ako. Hinila niya ang upuan, umupo sa tabi ko, isinuot ang reading glasses at sinabi lang, buksan mo isa-isa. Sabay tayong titingin. Buong gabi kaming dalawa, isa-isang binuksan ang bawat video, bawat litrato, bawat scanned na dokumento, bawat spreadsheet. Habang dumadami ang nabubuksan, lalong tumitindi ang ekspresyon ni Tito Dado. Nang makita niya ang mga kontratang may blankong linya para sa person legally liable for distribution, inilapag niya ang kamay sa mesa. 2 katok. Mabagal, pinapapirmahan ka ba nila dito? Tumango ako. Tinitigan niya ako. Hana, kung pumirma ka dito, katapusan mo na. Hindi niya sinabi ng malakas, pero ramdam ko yung bigat ng bawat salita na parang sinusukat niya kung gaano kalapit ko nang mahulog sa bangin. Hindi nila kailangan ng manugang, sabi ko, halos tuyo ang lalamunan. Kailangan nila ng pangalang ipapasa ng kasalanan. Hindi agad sumagot si Tito Dado. Huminga siya ng malalim, tapos sinabi, tandaan mo, simula ngayon, huwag kang makikipag-usap sa kanila gamit ang emosyon.
Huwag kang magtataas ng boses. Huwag mong hayaang malaman nila kung gaano karami ang hawak mo. Huwag mong i-provoke. Pero ang buhay, hindi laging sumusunod sa plano. Malapit na sa hating gabi, nang biglang mag-ring ang phone ko, nang sunod-sunod. Hindi tawag text. Mula kay Doña Lorna, kay Eileen, mula sa landline ng bahay nila. Isa-isa, parang may sunog. Tiningnan ko ang screen na kumikislap sa dilim. Isang bagay ang malinaw. Hindi ganito magpanik ang taong walang kasalanan. Hindi ko sinagot. Hinayaan kong tumunog hanggang sa ikalabing-ilang missed call. Tapos nag-text ako ng isa para lang sa lahat. Huwag na kayong tumawag. Alam ko na lahat. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto tumawag si Nathan. Tiningnan ko ang pangalan niya sa screen. Wala nang kilig. Wala nang pag-asa. Sinagot ko dahil kailangan kong marinig ang sasabihin niya kapag wala nang mask. Bago pa ako nakapagsalita, sumabog na ang boses niya, hindi na malambot, hindi na mapagkalinga. Anong ginagawa mo? Anong USB? Saan mo nakuha yon? Napangiti akong mapait. Kahit sa sandaling yon ang unang tanong niya, hindi kung okay ba ako, hindi kung bakit umalis ako, kundi ang USB. Sumagot ako, matalim ang bawat salita. Tanungin mo ang nanay mo kung ano ang mas kinakatakutan niya ako o ang batas. Nanahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Narinig ko ang pagngingit-ngit ng ngipin niya bago bumaba ang boses niya, mababa, malamig, at threatening. Hana, huwag kang lumampas sa linya. Hindi mo alam kung anong kinakalaban mo. Sumandal ako sa upuan. Nakatingin pa rin sa laptop screen. Alam ko na. Kaya nga hindi na ako babalik para maging katulong at hindi rin para maging tao ninyong ipapasan ng kasalanan. Hindi siya sumagot agad. Mabigat ang hininga sa kabilang linya. Tapos sinabi niya ang isang bagay na, sa halip na matakot ako, lalo lang nagpatibay ng loob ko. Pag itinuloy mo to, wala nang aayos. Mahinang-mahina ang sagot ko, pero bawat salita, parang pako. Kaya nga hindi ko tinuloy, iniwan ko na. Diba? Pinatay ko ang phone. Si Tito Dado nakaupo sa kabilang panig ng mesa, tahimik na nakikinig sa buong usapan. Hindi siya nag-react ng masama o maganda. Sabi niya lang, simula ngayon huwag mo na siyang tingnan bilang asawa. Tingnan mo siyang bahagi ng kaso. Napapikit ako. Hindi dahil may natitirang pagmamahal kundi dahil masakit na ang isang katotohanang hindi mo na mababago kapag nakita mo na ng buo. Kinabukasan, sumama ako kay Tito Dado sa opisina ng mga autoridad. Hindi kami nagmadali. Sunod sa proseso, formal na pagtanggap ng ulat, pagsusumite ng orihinal na datos ng USB, pagkatalog ng bawat file, chain of custody, lahat. Hindi ako umiyak sa harap nila. Hindi ako nagmakaawa. Umupo lang ako, binuksan ang laptop, at sinurrender ang lahat ng digital evidence original, hindi naka-edit, may timestamps. Ni-record ang bawat detalye. Bago umalis, tumayo si Tito Dado sa may pinto. Lumingon sa akin. Simula ngayon, hindi ka na biktima. Ikaw ang nagbigay ng ebidensya. Huwag mong hayaang ang emosyon ang mag-steer ng direksyon. Tumango ako. Pero sa loob ko, may tanong pa ring nakabitin. Si Nathan talaga bang sangkot o hinatak lang siya ng pamilya? Pauwi na kami nang mag-ring ang phone ko. Isang unknown number. Sinagot ko. Sa kabilang linya, hirap huminga. Nanginginig ang boses si Aling Susing. Hana, kinulong nila ako. Sinabi nilang pag nagsalita daw ako. Hindi niya natapos ang pangungusap. May malakas na kalabog, parang may nahulog na mabigat at biglang naputol ang linya. Tumayo akong bigla, pumipintig ang buong katawan ko. Tito, si Aling Susing, kinulong nila siya. Naputol ang tawag. Agad na nagiba ang ekspresyon ni Tito Dado. Sunod-sunod ang tanong niya. Kilala mo ba ang number? May narinig ka bang ibang boses? May ibang tunog? Pinilit kong alalahanin ang bawat detalye, ang hiningang putol-putol ni Aling Susing, ang kalabog, ang biglaang pagkaputol. Bawat segundo ng pag-alala, lalong lumamig ang pakiramdam ko. Ito hindi na domestic dispute, hindi na away ng manugang at biyenan. Kapag may kinukulong na tao para pigilin magsalita ang tinatago, ay mas malaki pa sa inaakalang lahat. Bumalik kami ni Tito Dado sa bahay. Pinagmadali niya akong buksan ulit ang USB, lalo na ang mga audio files na hindi pa namin na-review ng buo.
Nakaupo ako sa harap ng laptop, nanginginig pa rin ang kamay 2 beses bago na-click ang tamang folder. May mga audio na tahimik lang yabag, pagbukas ng pinto, pagkaladkad ng kahon. Pero sa isang file, malapit sa dulo ng USB, parehong napatigil kami. Boses ni Aling Susing mababa, mabilis, parang nagmamadali sa bawat salita dahil baka may makarinig. Halos kumpleto na ang nakalap ko. Kulang na lang yung resibo ng labasan ng stock at yung talaan ng mga batch number. Kailangan kong makuha bago nila ilipat. Sa kabilang linya, boses ng lalaking hindi ko kilala. Maikli, direkta. Ate, huwag kang pahalata. Kapag kumpleto na, saka mo i-report. 30 segundo lang ang audio, pero parang bumagsak ang sahig sa ilalim ko. Lumingon ako kay Tito Dado, nakatingin din siya. Sa akin mabigat ang ekspresyon, hinubad niya ang earphones. Mabagal ang sinabi niya, parang binibigkas ang isang hatol. Ang babaeng to, hindi ordinary na kasambahay. Posibleng matagal na siyang naglalap ng impormasyon bilang inside source, baka konektado sa mas malaking operasyon ng pag-iimbestiga. Parang binuhusan ako ng yelo. Ibig sabihin sa loob ng bahay na iyon, sa loob ng buong panahong iyon, hindi lang ako ang nakakaramdam ng banta. May taong mas maaga pa sa akin na nakakita ng anomalya at tahimik na nangongolekta ng ebidensya, piraso-piraso, araw-araw, habang nagpapanggap na walang alam. Biglang bumalik sa isip ko ang lahat ang mga mata ni Aling Susing na palaging nakayuko. Ang nanginginig niyang kamay nang ipasok niya ang USB sa maleta ko. Ang bulong niyang halos hangin lang. Sa loob niyan, yung pinakakinatatakutan nila. Akala ko noon, desperada lang siya, na gusto lang niyang mailigtas ang sarili bago patayin siya ng takot. Ngayon ko lang naintindihan. Hindi lang takot ang pinanggagalingan niya, nagsusugal siya ng buhay. Isang babae na pumayag na maging katulong sa bahay ng mga taong mapanganib sa loob ng halos 1 taon, yumuyuko, nagtitiis, nabubuhay na parang anino para lang matipong lahat ng kailangan para ibunyag ang katotohanan. Nang gabing yon, nakipag-ugnayan si Tito Dado sa may kapangyarihan para i-report ang emergency pero may proseso pa ring dapat sundin. Ang isang putol na tawag at panginginig ng boses ay hindi pa sapat para agad na kumilos ang enforcement, lalo na kapag ang kabilang panig ay kayang mag-deny na misunderstanding lang. Ang alam ko, si Aling Susing, nauubusan na ng oras. Hindi ako mapakali. Kinuha ko ang susi ng motor ko. Tito, babalik ako doon, kahit sa labas lang ng gate para malaman ko kung buhay pa siya. Hinarang agad ni Tito Dado sa pinto. Matigas ang mukha. Pag pumasok ka, sisirain mo ang lahat. Hindi mo siya maisasalba kung magiging pangalawang bihag ka. Napatigil ako. Masakit ang katotohanan. Pero tama siya. Kung babalik ako at mahuli nila ako lahat ng ibinigay ni Aling Susing, mawawalan ng saysay. Nagbas ang phone ko. Hindi tawag text galing kay Nathan. Una, huwag ka nang makialam. Pangalawa, hindi simpleng bagay ang kinakalaban mo. Pangatlo, makalipas ang ilang minuto mas maikli, mas mabigat, pag itinuloy mo pa, wala nang makakatulong sa'yo. Tiningnan ko ang screen na nag-iilaw sa dilim, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko sa mga text niya hindi lang banta o pagkontrol. May takot, tunay na takot ng taong nalalaglag na sa sarili niyang sistema. Nag-reply ako ng isa lang, alam ko namang hindi simple, kaya nga kayo nagtatago, di ba? Pagkatapos noon, wala nang dumating na reply, hindi na rin tumawag, at ang katahimikang iyon mas nakakatakot pa kaysa sa anumang mura o banta dahil ibig sabihin, kinakabahan na sila ng totoo. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagring ang phone ni Tito Dado. Lumabas siya para sumagot pero nang bumalik, ibang-iba ang mukha niya. May senyales na nag-uusad sila, ngayon din inililipat ang mga paninda. Kung maubos ang stock sa bodega bago dumating ang team, mawawala ang pinakamatibay na physical evidence. Namanhid ang buong katawan ko, kumikilos na sila. Hindi lang kinukulong si Aling Susing, sinasabayan pa nila ng paglilinis ng lahat ng bakas. Kung mawawala ang produkto, kung masusupress si Aling Susing ang USB sa kamay ko, kahit gaano kahalaga, pwede pa rin nilang kontrahin. Peke yan, gawa-gawa lang.
Kaya pa ba? Tanong ko. Halos walang boses. Dapat kayanin. Mula sa sandaling yon, parang pumutok ang lahat. Sunod-sunod na tawag si Tito Dado, nagre-report ng emergency supplement, nagmamadaling hinihiling na i-fast track ang search warrant dahil may senyales ng pagsira ng ebidensya at posibleng illegal detention. Hindi ako sumabat, tahimik lang akong nakikinig sa mabibilis at tuyo niyang mga salita. Pero naintindihan ko, nasa bingit na ang lahat. Isang maling hakbang, isang oras na antala, at pwedeng mawala ang bodega, mawala si Aling Susing, at ang pamilyang yon ay babalik sa maskara nilang disente na parang walang nangyari. Malapit na magliwanag, lumingon sa akin si Tito Dado. Sumama ka. Wala na akong itinanong. Kinuha ko ang jacket, itinago ang USB sa bulsa, at sumunod sa kanya sa sasakyan. Sa labas, madilim pa. Malamig ang hangin na dumadaan sa bintana ng kotse. Nakaupo ako. Mahigpit na mahigpit ang hawak ko sa USB hanggang sumakit ang palad ko. Ang ilaw ng poste, nagdadaan sa salaming bintana, nagiging mahabang guhit na lumilipas. Sa utak ko, isang bagay lang ang nag-iilaw, o ngayon o wala na. Pumasok ang sasakyan sa pasukan ng subdivision ng nagbubukang liwayway. Yung manipis na ilaw ng umaga maputla, malamig bumalot sa kalsada sa harap ng bahay nila Reyes. Nakaupo ako sa loob ng sasakyan, magkasalikop ang mga kamay, nanginginig pero hindi sa lamig sa tensyon. Tapos dumating ang pangalawang sasakyan sa likuran namin. Bumukas ang pinto, maayos at mabilis ang mga yabag, walang kaluskos, puro precision. Nakatingin ako sa salamin at sa loob ko, naintindihan ko nang walang babalikan. Mula sa sandaling ito, ang bahay na matagal na nilang binalutan ng kami ay disente at kami ay may pinag-aralan ay wala nang matataguan. Hindi pa ganap na nabubukas ang gate nang nagsimula ng basahin ang search warrant, malakas, malinaw, bawat salita parang martilyo sa bato. Nagbago agad ang hangin sa buong kalye. Sumilip ang mga kapitbahay sa bintana. May naglalakad na aga-agang tindero na napatigil at tumayo sa gilid. Ang unang lumabas sa pinto ay si Doña Lorna, nakapambahay pa yung lila niyang satin na duster, buhok na mabilisang itinali, pero pinipigilan niyang magmukhang kalmado na parang kayang-kaya pa niyang i-dismiss ang lahat sa pamamagitan ng isa o dalawang salita. Tiningnan niya ang mga autoridad sa harap ng bahay, tapos bumitaw siya ng linya na eksakto ang klase ng tao niya, palautos, paladismiss. Sanay na ang salita niya ay batas. Nagkamali kayo ng bahay. Pero pagkasabi niya nun, dumaan ang mata niya kay Tito Dado, tapos natigil sa akin. Nakatayo ako sa likod ng grupo, at sa mismong sandaling yon, nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Parang nabasag ang salamin. Gumalaw ang labi, nanlaki ang mata, kumupas ang kulay puting-puti at walang lumabas na tunog. Si Mang Horacio lumabas pagkatapos. Ganon pa rin matigas ang mukha, diretso ang tayo, parang CEO na lumalabas sa board meeting. Tumayo siya sa harap ng pinto, nagharang at nagsalita ng tuyo. Kung may gagawin kayo, kailangan ninyo ng ebidensya. Ang sumagot sa kanya ay ang lead officer, kalmado, mababa ang boses, pero yung klase ng kalmadong walang makakadismiss. Dumating kami rito dahil may ebidensya. Nakita ko ang balikat ni Mang Horacio na pumitik, isang maliit na kilos lang, pero yon ang kilos ng taong nagsisimula ng matakot ng totoo. Binuksan ang bahay. Pumasok ang team, mabilis, maayos, walang kalabisan. Ang mga kwarto, ang opisina, ang kusina binuksan. At ang bodega sa likuran ng bahay, doon nagsimula ang pagguho. Isa-isang hinila ang mga kahon, mga produktong walang label, mga bote at sachets na nakaripak, mga receipt na magkasalungat ang numero, mga folder ng kontrata na may blankong pirma sa ilalim. Bawat isang bagay na nalabas, lalong kumupas ang mukha ni Doña Lorna. Si Eileen, biglang sumugod mula sa loob ng bahay, gulo ang buhok, puti ang mukha, pero buhay pa ang ugaling bastos. Pagkakita sa akin, sumigaw siya na parang nasiraan ng bait. Tumatagos ang boses niya sa buong bakuran, pati mga kapitbahay na paatras. Tiningnan ko siya, hindi ako sumigaw pabalik, hindi ko kailangan,
Hindi ako ang sumira, kayo ang gumawa. Isang pangungusap at biglang walang masabi si Eileen. Haharapin pa sana niya ako nang pigilan na siya. Yung galit niya hindi galit ng taong inosente, galit yon ng taong nahuli at wala ng lusot. Sa gitna ng kaguluhan sa labas, sa loob ng bahay, may kalabugan mula sa likod na bodega. Malakas. Paulit-ulit. Parang may kumakatok mula sa loob ng isang saradong pinto. Sumigaw ang isa sa team. Tumakbo ang ilan papunta. Nakatayo ako sa labas halos hindi humihinga. Ilang segundo lang. Narinig ko ang pagbukas ng kandado, tunog ng bakal na pumutok at bumukas ang pinto at nakita ko si Aling Susing. Inilabas siya, gulo ang buhok. Halos abo ang kulay ng mukha. May pulang marka sa parehong pulso, bakas ng pagkatali, nanginginig ang buong katawan, parang isang gabing buong buo siyang nasa impyerno. At sa sandaling yon ang lahat ng taong nakatayo sa labas ng bahay, ang mga kapitbahay, ang mga opisyal, naramdaman ng lahat ang bigat ng katotohanan. Hindi na ito sabi-sabi, hindi na ito away ng mag-asawa, hindi na ito misunderstanding. Si Aling Susing ang buhay na ebidensya, ang pinakamasakit at pinakamalinaw ng lahat ng ginawa ng pamilyang iyon. Nang makita ni Doña Lorna si Aling Susing na inilalabas, parang natunaw ang mga tuhod niya. Kumapit siya sa barandilya ng teres, nanginginig. Paulit-ulit na bumubulong, hindi ko alam, yan hindi ganun. Pero ang bilis ng pag-deny niya ang nagbigay sa kanya ng katotohanan. Ang taong tunay na walang alam magugulat, ang taong alam ng lahat ang magmamadaling magtanggi. Nag-angat ako ng tingin at doon ko nakita si Nathan. Nakatayo siya sa kalagitnaan ng hagdan sa loob ng bahay. Mula nang dumating ang mga pulis, halos wala siyang nasabi. Wala nang pagmamakaawa, wala nang paghahambog. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa akin, at sa mga mata niya may halong galit, takot, desperasyon, at pakiramdam na siya ang pinagkanulo. Pero habang nakatingin ako sa kanya, wala na akong naramdamang sakit. Hindi ako ang nagkanulo. Hindi ako ang nagplano na gamitin ang isang tao bilang panangga sa batas. At hindi ako ang pumili na tumahimik habang ginagawang alipin ang asawa niya sa loob ng 2 araw. Nang halos matapos na ang initial na operasyon, nang masecure na ang mga kahon, masil na ang mga dokumento, ma-identify na ang mga kontrata, nagsimula ang proseso ng pag-aresto. Si Mang Horacio, habang hinahawakan ang mga braso niya, biglang lumingon sa akin. Matigas pa rin ang mukha, pero ang mga mata puno ng galit na hindi sa sarili niya, kundi sa akin. Sabi niya, nangingit-ngit sa bawat salita, akala mo nanalo ka. Yung linya parang pinakahuli niyang armas. Parang kahit sa ganitong sitwasyon, gusto pa rin niyang ipamukha sa akin na may kasalanan ako dahil nagsalita ako. Tumingin akong diretso sa kanya at sinabi ko walang pagtaas ng boses, walang drama. Hindi po, hindi ako nanalo. Hindi lang ako natalo. Natigilan siya. Siguro sa unang pagkakataon, naintindihan niyang hindi na niya ako kayang takutin. Hindi na niya kayang gamitin ang hiya sa pamilya o respeto sa nakatatanda para ibaon ako ng buhay. Umalis ang 2 mobile nang tumataas na ang araw. Tunog ng makina, tunog ng gulong sa kalsada mabigat. Parang may kinakaladkad na malaking tabing na matagal nang natatakip sa katotohanan. Nakatayo pa rin ako sa harap ng bahay ng matagal. Hangin ng umaga, dumadaan sa balikat ko, malamig pero nakakapagpagising. Si Aling Susing, dinala na sa ligtas na lugar. Ang mga kahon at dokumento, nasil na. Ang mga taong buong buhay na nila akong sinubukang gawing katulong, kasangkapan, at sakripisyo, wala na silang maskara, parang tapos na ang lahat. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong hindi pa. Dahil sa loob ng bahay na yon may isang tao na hindi pa ganap na nabubunyag, at siya ang pinakamahalaga at ang pinakamasakit sa lahat ng kasangkot. Paglabas ko sa bahay nila Reyes ng umagang iyon, hindi ako diretso pauwi. Nakatayo ako sa hallway ng opisina ng awtoridad, nakasandal sa malamig na pader, nakatingin sa kawalan. Umuulit-ulit pa rin sa utak ko ang sigaw ni Doña Lorna, ang takot sa mata ni Aling Susing, ang matigas na mukha ni Mang Horacio, at lalo na ang tahimik na pagtayo ni Nathan sa gitna ng hagdan,
habang gumuguho ang buong bahay sa paligid niya. May kutob akong hindi pa tapos. May isang bahagi ng kwento na hindi pa nabubuo at ang bahaging iyon ang pinakamasakit sa lahat. Hapon na nang tawagin akong muli ni Tito Dado. Nag-iba ang aura niya, mas mabigat kaysa dati. Pagkaupo ko, diretso siyang nagsalita. Sa initial na pahayag ni Nathan, hindi pa siya dinampot agad. Kulang pa ang direct evidence para i-hold siya sa ngayon. Natigilan ako. May bahagi ng utak ko sobrang liit, sobrang manipis na biglang bumubulong. Baka hindi naman talaga siya sangkot ng ganun kalalim. Baka hinila lang siya ng pamilya. Baka yung pagkatahimik niya hindi dahil sa kasalanan kundi dahil wala siyang magawa, pero hindi tumagal ang isiping yon. Dahil itinulak ni Tito Dado ang isang printout sa harap ko. Itinuro niya ang isang linya sa gitna ng pahina at sinabi ng walang lambing, ang data na na-recover mula sa mga digital files, may isang kontratang electronic, may full edit history. Ang account na gumawa, nag-edit at nag-send ng final version kay Nathan nakapangalan. Napako ang mata ko sa papel. Doon nakaprint ang username, ang timestamp ng bawat pagbabago, ang log ng bawat pag-access. Hindi maipagkakailang siya ang gumawa. Hindi na pwedeng sabihing, hindi ko alam, o sumunod lang ako, o naiipit lang ako sa pamilya. Nag-angat ako ng tingin kay Tito Dado, halos walang boses. Ibig sabihin, hindi siya nanonood lang sa gilid. Sumandal si Tito Dado, huminga ng mabigat. Hindi siya ang utos-utos na anak, siya ang nagdisenyo ng sistema. Hindi siya lantarang pumipirma gaya ng tatay niya, mas delikado pa roon. Siya ang nag-arrange kung saan dadaan ang papeles, kung sino ang pipirma, kung paano mababawasan ang bakas. Ang klase ng taong ganun mas mapanganib kaysa sa maingay na magulang niya dahil walang fingerprint na direkta pero siya ang utak. Bawat salitang sinabi ni Tito Dado, parang hinuhubad ang huling patong ng takip. Ang lalaking bumubulong sa akin nang hayaan mo na si Mama. Ang lalaking tahimik sa bawat pagkakataong inaapi ako. Ang lalaking palaging nasa gitna nagpapalamig ng sitwasyon, kaya pala hindi siya neutral, hindi siya naiipit. Siya ang pinakamalamig sa lahat dahil habang si Doña Lorna ang sumasabog sa labas, siya ang tahimik na nagtatahi ng butas sa likod. Nang gabing yon, sa bahay, sinabi ko sa sarili kong kailangan ko pang marinig ang isang bagay. Hindi para ma-convince kumbinsido na ako, kundi para mailibing na ng tuluyan ang kahuli-hulihang parte ng paniniwala ko sa kanya. Kaya nang nag-text si Nathan na gusto niyang makipagkita, pumayag ako. Nagkita kami sa isang maliit na kainan malapit sa Marikina River, yung tahimik na kanto na walang tao paggabi. Dumating siya, payat sa loob lang ng 2 araw, halatang hindi kumakain o natutulog ng maayos. Malaki ang eyebag, lukot ang polo, pero may natitirang bahagi ng dating composure, yung klase ng kalmadong hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa pagkalkula. Umupo siya sa harap ko. Tiningnan niya ako ng matagal. Galit ka sa akin? Hindi. Tapos ano? Gusto kong marinig mong sabihin ng totoo, kahit isang beses. Nagdikit-dikit ang mga daliri niya sa ibabaw ng mesa. Nakayuko. Alam kong pinalaki ng pamilya ko yung operasyon. Alam kong si Tito Rudy, si Papa, ang nag-manage ng karamihan. Alam ko ring may mga gastos at transaksyon na hindi tama, pero yung pangalan ko sa mga dokumento, nanahimik siya ng matagal. Hindi ko alam na pangalan mo ang ilalagay doon. Tumingin akong diretso sa mata niya. Hindi mo alam o hindi mo tinanong. Nanahimik ulit. At sa katahimikang iyon, naroon na ang sagot. Nathan, sinasabi mong naiipit ka sa 2 panig. Pero ang totoo, ang taong naiipit, may pinipili pa ring panig. Ikaw pinili mong tumahimik para walang masaktan sa'yo. Nagangat siya ng tingin. Namumula ang mata. Anong gusto mong gawin ko? Wala na akong gusto mong gawin. Pero ito ang hindi mo ginawa. Nang nasa harap mo na ang mga papeles na may blankong linya para sa pangalan ko, sana sinabi mo, hindi pwedeng ipasok ang pangalan ng asawa ko dito nang walang pahintulot niya. Kaya mo ba yon? Walang sagot. Tumayo ako. Bago umalis, sinabi ko lang, mahal kita noon, Nathan. Baka hanggang ngayon may bahagi pa rin. Pero ang tiwala, kapag nabasag hanggang sa pundasyon, walang kola sa mundo
na makakapagdikit pabalik. Naglakad akong papalayo. Malamig ang hangin mula sa ilog. Tahimik ang gabi. May tunog ng malayo-layong motorsiklo at ilang aso. Dati akala ko, kapag nag-asawa na tayo, may kasama na ako sa laban. Yun pala, mula sa simula, mag-isa lang pala ako. Pagkatapos ng gabi sa may ilog, pagkatapos ng huling usapan namin ni Nathan, bumalik ako sa bahay ng nanay ko na may kakaibang pakiramdam. Hindi na yung sakit na parang sinaksak. Iba na. Parang malamig na espasyo sa loob ng dibdib, yung uri ng lamig na dala ng pagtanggap, ng katotohanan na hindi mo na mababago kahit anong gawin. Pero may isang tanong pa, isang piraso na buong panahon, nakabitin sa gilid ng lahat ng nangyari. Sino talaga si Aling Susing? At kinabukasan, siya mismo ang sumagot. Nang ma-stabilize na siya pagkatapos ng rescue, humingi siya ng pagkakataong makausap ako. Nagkita kami sa isang tahimik na bahagi ng pasilyo, sa isang upuang malapit sa bintana kung saan halos patay na ang araw sa labas. Iba na siya sa lahat ng nakasanayan ko, hindi na nakayuko, hindi na nanginginig. Oo, payat pa rin, oo, maputla pa rin, pero ang mga mata niya hindi na natatakot. Hana. Sa unang pagkakataon, tinawag niya akong ganun, hindi ma'am, hindi ate, hindi anak. Yung dating kasambahay na halos walang boses sa loob ng bahay, ngayon ay tumingin sa akin na parang kaparehong tao. Kung gusto mong malaman ang lahat, upo ka. Naupo kami sa gilid ng pasilyo. May manipis na liwanag mula sa bintana, puti, tahimik. Nagsimula siyang magsalita. Mababa ang boses, pero matatag, parang bawat salita ay dumaan muna sa isang makapal na sapin ng sakit bago lumabas. Hindi ako kasambahay, Hana. Hindi ganun ang umpisa ko. Napatigil ang hininga ko. Hindi ako sumabat. Dati, nagtatrabaho ako sa isang maliit na distribusyon, hindi ganun kalaki, pero may sistema. Isang batch ng health supplement ang dinistribute namin na biglang nag-cause ng problema. Sa umpisa, akala ng lahat storage issue, pero nang mag-imbestiga, lumabas, peke ang laman. Hindi tugma ang label sa tunay na sangkap. Na-repack at pinalitan ng tatak. Nanlamig ang mga kamay ko. May mga bata na naospital dahil sa produktong yon. May isang bata na hindi na nagising. Hindi ko na namalayan na humihigpit na ang hawak ko sa sarili kong kamay. Ang kaso, mabilis na nasuppress, binago ang papeles, niredirect ang sisi sa mga middleman at inilipat-lipat ang pananagutan hanggang sa walang malinaw na tadtarin. Sa labas, parang isang maliit na issue ng quality control lang. Pero sa loob ng warehouse, kami yung mga nasa ibaba, alam namin na may kumukonekta sa mas mataas. Sinundan ko ang batch numbers. Sinundan ko ang ruta ng delivery. At doon lumabas ang pangalan ng kumpanyang konektado sa pamilya Reyes. Natigilan ako sa kinauupuan ko, kaya pumasok ka sa bahay nila bilang kasambahay. Tumango siya, ngumiti ng bahagya, mapait, pagod, pero matapang. 1 taon akong nandoon. Sa umpisa, akala ko ilang buwan lang kumuha ng ebidensya, tapos alis. Pero mas mahigpit ang bahay kaysa akala ko. Lahat ng dokumento nakalock, lahat ng kwarto may control. Hindi sila nagtitiwala sa tao sa labas, pero kung ikaw ang kasambahay na matagal na, tahimik, mukhang walang alam, mas marami silang ipinakikita sa harap mo. Kaya hinayaan kong isipin nilang mangmang ako. Natakot ako, nasunod-sunuran, at habang masakala nilang walang utak ako, mas lumabas ang mga lihim nila. Huminga ako ng napakalalim. Lahat ng beses na nakita ko siyang pinagsisigawan, pinapagalitan, kinakaladkad sa bodega, hindi pala yon simpleng pag-abuso sa kasambahay. Bahagi iyon ng presyon ng isang babae na pumili na maging anino para mabuksan ang pintuan ng katotohanan. Yung USB, matagal ko nang ini-prepare. Hindi lang isa ang ginawa ko, pero yung ibinigay ko sa'yo, yon ang pinakakumpleto na nasa kamay ko ng oras na yon. Tapos noong umalis ka, noong dinampot ka nila, tumango siya. Nang malamang umalis ka at may dala kang USB, nagsimula na silang magpanik. Kinulong nila ako sa likod ng bodega. Tinanong nila akong paulit-ulit kung anong sinabi ko sa'yo. Hindi ko sinagot. Tumingin siya sa akin malalim. Matapat. Pero ang hindi nila alam, hindi ikaw ang target ko sa umpisa.
May koneksyon ako sa mga taong matagal nang nagmumonitor ng ganitong klase ng operasyon. Hindi naman sila media, hindi rin sila kamag-anak ng biktima. Sila yung mga taong tahimik na nagtitipon ng impormasyon, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang problema, kulang pa rin kami ng direct physical evidence mula sa loob mismo ng bahay Reyes. Kulang ang bodega shot, kulang ang resibo ng paglabas ng stocks, kulang ang kontratang may pirma. Kaya nandoon ako sa loob, kumakapit sa mga dingding ng bahay na yun ng halos 1 taon, nagtitiis para lang matigil ang mga taong yon bago pa may ibang batang mamatay. Yumuko ako. Halos hindi ko makita ang sarili kong kamay dahil sa pawis at pagod. Pero ikaw, Hana, napatingin ako sa kanya. Ikaw ang nagpabilis ng lahat. Hindi ko inaasahang ikaw ang magiging katalista. Ang plano ko, ilang buwan pa, bago makumpleto ang ebidensya, pero nang umalis ka at kinuha mo ang USB, nagmadali silang maglinis, at yon ang nagbukas ng pinto para sa enforcement na pumasok bago pa nila mawalis ang lahat. Tahimik kami ng matagal, malamig ang upuan, mahinang tumutunog ang aircon sa dulo ng pasilyo, tapos tinanong ko ang tanong na buong gabi kong pinag-iisipan. Si Nathan? Hindi agad sumagot si Aling Susing. Lumingon siya sa bintana parang nagtitipon ng lakas, tapos bumalik ang tingin niya sa akin. Hindi siya ang sunod-sunuran na anak na akala mo. Siya ang pinakamalinaw ang utak sa buong pamilya, ang nanay at tatay niya sakim. Oo, pero ang sakim nila ay yung klase ng sakim ng taong sanay mang-api, pinipilit, sinisigawan, dinidiin. Mapusok. Si Nathan, iba. Siya ang nakakaalam kung paano gamitin ang sistema, kung saan maglalagay ng pangalan, kung saan iwawala ang bakas, kung paano mag-set up ng proseso para kahit may sumabog, hindi siya ang tatamaan. May mga file doon na ang level ng pagkakaayos hindi magagawa ng simpleng negosyante lang. Kailangan ng taong may alam sa batas, sa loopholes, sa dokumentasyon, at ang nag-iisang tao sa bahay na yun na may ganung skill set si Nathan. Bawat salita niya parang huling piraso ng puzzle na matagal nang kulang. Ang lalaking palaging nasa gitna, palaging nagpapalambot, palaging hindi pumanig pero hindi rin lumalaban. Hindi pala siya nagko-compromise. Nakaposisyon lang siya sa lugar na pinaka-safe habang ang lahat ng peligro sa iba nakapwesto. Bago tumayo si Aling Susing, tumingin siya sa akin. May halong pagod at awa. Swerte ka, Hana. Nakaalis ka ng buo, maraming hindi nakaalis. May pumirma na at huli na ng malaman. May nakulong na walang kasalanan. May nandoon pa rin hanggang ngayon dahil hindi nila kayang umalis. Ikaw nakaalis. At dahil sa pag-alis mo, bumukas ang pintuan na matagal na naming sinusubukang buksan. Tumayo ako. Mabigat ang mga paa pero ang dibdib ko, paradoxically bahagyang gumaan. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil sa wakas, buo na ang larawan, wala nang nakatago, wala nang baka, wala nang sana. Ang buhay ng pamilyang iyon ay hindi isang pagkakamali na nangyari ng isang beses isa itong sistema. Isang makinang matagal nang tumatakbo sa ilalim ng kagandahan ng mukha nila. At ang tanging dahilan kung bakit hindi pa rin ako naiipit sa loob ng makinang iyon dahil isang gabing madilim, isang babaeng payat at tahimik na parang anino ang nag-abot sa akin ng isang USB sa loob ng maleta. Pagkatapos ng lahat ng narinig ko mula kay Aling Susing, akala ko handa na ako sa kahit anong sasabihin ni Nathan, na wala na siyang magsasabi na magpapabago ng nararamdaman ko. Pero nang dumating ang araw ng formal na confrontation sa opisina, yung opisyal na paghaharap, nang makita ko siyang pumasok sa pinto, may natitirang bahagi sa loob ko na gumalaw pa rin. Hindi dahil may pagmamahal pa, kundi dahil kailangan kong marinig sa sarili niyang bibig, hindi para mapatawad, kundi para mailibing ng tuluyan ang huling piraso ng dati kong paniniwala, ang opisina, maliwanag puting fluorescent na walang awa. Lahat ng bagay kitang-kita, walang matago. Nakaupo ako sa isang panig, sa harap ko ang folder ng ebidensya, sa kabilang panig si Nathan, payat pa rin, malalim pa rin ang eyebags. Pero iba ang dating niya, ngayon hindi defeated. May natitira pang kalmado,
Yung klase ng kalmado ng taong sanay mag-isip ng 3 hakbang bago gumalaw. Tumingin siya sa akin ng ilang segundo. Tapos nagsalita, walang lambing. Anong kailangan mo? Katotohanan. Pagkasabi ko noon, binuksan ng investigator ang folder. Isa-isa, maayos, nakalatag sa mesa. Ang electronic contract, ang access log, ang edit history, ang final send timestamp, lahat isang pangalan, isang account, isang tao. Walang espasyo para sa hindi ko alam. Walang sumunod lang ako. Walang naiipit sa pamilya. Tinitigan ni Nathan ang mga papeles ng matagal. Napansin ko ang kanang kamay niya, kumakatok ng bahagya sa gilid ng mesa. 2 katok, tahimik. Yung dating kilos niya tuwing nag-iisip kung anong sasabihin para pinakakaunti ang masisira, tapos nag-angat siya ng ulo. Sinubukan pa ring panatilihin ang tono. Sumunod lang ako sa direksyon ng pamilya. Narinig ko ang sarili ko na natawa, hindi malakas, hindi mahaba. Isang tawa na tuyo, parang papel na naninigas. Tiningnan ko siya. Mabagal ang bawat salita. Nathan, lagi mong alam kung paano tumayo sa likod para walang makakita sayo. Ngayon, nasa harap mo na ang lahat at ganun pa rin ang sasabihin mo? Lumingon ang investigator kay Nathan. Walang ngiti, walang lambing. Isang tanong lang, sino ang nagdisenyo ng prosesong ito? Bumagsak ang katahimikan sa buong kwarto. Parang narinig ko ang sarili kong puso o ang aircon o ang pagtiklop ng papel na walang gumagalaw ilang segundo. Tapos tumingin si Nathan sa mga dokumento, sa pinto, sa dingding. Tapos bumalik ang tingin niya sa mesa. At siya nagsalita, 3 salita lang, hindi malakas, hindi ginigiit, walang emosyon. Ako. Hindi ko alam kung ilang segundo akong hindi huminga. May mga katotohanan na kahit hula mo, na kapag sinabi na mismo ng taong iyon, parang may kumirot sa parte ng katawan mo na hindi mo alam na nandoon pa. Sa kabilang kwarto, kung saan naghihintay si Doña Lorna, biglang may sumabog na sigaw. Ang boses niya, tumatagos sa dingding matinis, parang basag na salamin. Pero huli na, ang salita ay nabitawan na. At sa pagkakataong ito, hindi galing sa akin ang bunyag. Hindi galing kay Aling Susing, hindi galing sa pulis, galing sa mismong bibig ng asawa ko. Lumingon sa akin si Nathan, bumaba ang tono niya, wala nang kalmado, wala nang kalkulasyon. Hindi ko inisip na aabot ka sa ganito. Ang sinabi niya, parang kutsilyong manipis na dumaan sa gitna ng dibdib ko, hindi dahil masakit, kundi dahil doon ko narinig ang pinakatunay na sinabi niya sa buong panahon namin. Hindi niya inasahang lalaban ako. Ang expectation niya, pipirma ako. Susunod, tatahimik. Tiningnan ko siya ng diretso. Dahil akala mo, pipirma ako, di ba? Hindi siya nag-deny. Lumabas pa ang isang bagay na kung iba ang sitwasyon, maaaring nakakatakot. Kung pumirma ka, tapos na sana lahat ng maayos. Naplano ko na ang lahat. Nakaupo ako. Yung pangungusap na yon mas matalim pa sa lahat ng ebidensya, mas masakit pa sa lahat ng sigaw ni Doña Lorna, mas malamig pa sa lahat ng blankong kontrata. Dahil kinumpirma niya, simulat sa pool, hindi ako minahal bilang asawa. Ako ay scheme. Ako ay plano. Ako ay parte ng kalkulasyon. Lahat ng hapunan, lahat ng alagaan kita, lahat ng hawak kamay sa harap ng simbahan, kung may bahaging totoo man, doon hindi totoo ng sapat para pigilan siyang gamitin ako bilang panangga sa harap ng batas. Sa planong yon, tanong ko, mabagal, parang sinusubukan kong hindi mabasag ang sarili kong boses. Ano ako? Hindi siya nag-atubili, hindi tumigil, hindi nag-isip ng kahit isang segundo. Ikaw ang pipirma, ikaw ang mananagot. Nakaupo ako, ang sagot na iyon maiksi lang, pero sapat na para patayin ang huling piraso ng tinatawag na mag-asawa sa pagitan namin. Lahat ng almusal, lahat ng paghatid sa opisina, lahat ng trust me, kung may katiting mang totoo doon, hindi totoo na sapat para pigilan siyang ihanda ang papeles na pupuksa sa akin. Tumayo akong mabagal. Gumalaw ang upuan sa likod ko, isang maliit na tunog sa tahimik na kwarto. Hindi na ako nagsalita.
May mga sandaling ang salita ay nagiging sobra dahil ang katotohanan ay sapat ng matalim para putulin ang lahat. Tumango ako hindi para kay Nathan, kundi para sa sarili ko. Parang sinasabi ko sa loob ko, tapos na, totoong tapos na. At lumabas ako ng kwarto hindi na lumingon, hindi na kailangan pa. Dahil alam ko, sa sagot niyang iyon, natapos na ang kasal hindi sa papeles, hindi sa korte, kundi sa mismong pag-amin ng taong tinawag kong asawa na mula sa simula, hindi niya ako nakita bilang tao, bilang kasangkapan lang. Pagkatapos ng araw na yun sa opisina, pagkatapos ng ako ni Nathan, bumalik ako sa bahay na parang naglalakad sa ilalim ng tubig. Mabigat ang bawat hakbang, pero ang utak ko malinaw na malinaw, hindi na malabo, hindi na confused, masakit pa rin oo. Pero ibang klase na ng sakit, hindi na yung sakit ng hindi alam. Sakit na ng taong alam na ng buo at kailangan na lang harapin ang susunod. Lumaki ang kaso ng mabilis. Mula sa simpleng bodega at papeles, lumawak ang investigasyon. Hindi lang repackaging ng peking health products ang nalaman may kinalaman din sa tax evasion, pagpeke ng permits, pagmamanipulate ng distribution chain sa pamamagitan ng dummy companies, at paggamit ng maraming layer ng middleman para magtago ng pinagmulan ng produkto habang mas pinag-aaralan, mas lumalalim. Hindi pala isang beses lang itong nangyari sa pamilya Reyes. Ginawa nilang buong sistema ang panlilinlang na ang mukha sa labas ay respetadong pamilya, pero ang makinarya sa loob ay tumatakbo ng walang puknat. Isa-isa ring na dokumento ang mga pasya. Si Doña Lorna at si Mang Horacio napatunayan ang direktang papel nila sa operasyon. Si Eileen na implicate bilang kasabwat sa ilang transaksyon, pag-deliver, pag-relay ng impormasyon, at pagtago ng dokumento. At si Nathan, pagkatapos ng lahat ng lumabas mula sa digital logs, kontrata, at mismong pag-amin niya, hindi na nakalusot. Ang lalaking palaging nasa gitna, palaging mukhang malinis, palaging nasa safe zone sa bandang huli, siya ang pinakamalinaw na konektado sa disenyo ng buong sistema. Yung mga taong dati-rati niyang kinukuha ang tiwala sa pamamagitan ng malumanay na boses at tamang salita, sa tamang oras sila rin ang mga taong nagbigay ng ebidensya laban sa kanya. Kumalat ang balita ng mas mabilis pa sa inaasahan ko. Siguro dahil ang pamilyang iyon ay kilalang may pangalan sa komunidad nila, kaya nang bumagsak sila, mas malakas ang tunog. Nagsimulang lumabas ang mga taong naapektuhan noon, mga bumili ng produkto, mga nagkasakit, mga nagkaroon ng masamang reaksyon, may mga tumawag sa hotline, may mga nagdala ng resibo, ng lumang packaging, ng litrato ng anak nilang na-confine. Habang nakikita ko ang mga nag-aapoy na report, habang nakikita ko ang mga pangalang naka-attach sa medical records, may isang nag-uulit-ulit na iniisip ko na parang kutsilyo sa utak. Kung pumirma ako noon, ako ang nakatayo sa harap ng lahat ng yan. Hindi sila, ako. Isang umaga, habang nasa opisina ako para magbigay ng supplemental statement, nagkataong nasa pasilyo rin si Doña Lorna dinadala palabas. Iba na ang itsura niya. Wala na ang lila na satin. Wala na ang ayos na buhok. Gusot ang suot, hukot ang likod, manipis ang labi. Nang dumaan siya sa harap ko, huminto siya isang segundo lang. Lumingon siya, at ang mata niya may galit, may pait, may desperasyon na halos mag-distort ng buong mukha niya. Sinabi niya, parang nangingit-ngit sa bawat salita, "Sinira mo ang lahat, nakatayo lang ako." Tiningnan siya. At sinabi ko hindi sigaw, hindi banta kundi isang katotohanan na wala ng ibang mukha. Hindi po, kayo po ang gumawa. Ako umalis lang. Napatigil siya. Siguro sa unang pagkakataon sa buhay niya walang comeback, walang sagot, walang angal na pwedeng ibalik. Dahil kapag ang katotohanan ay nakabukas na ng ganun kaliwanag, walang kasinungalingan na makakapantay. Si Aling Susing inilagay sa witness protection. Ang lahat ng nakolekta niya sa loob ng halos isang taon naging isa sa mga pinakakritikal na ebidensya sa buong kaso. Maraming beses kong naiisip siya, yung babaeng payat na halos walang boses, yung babaeng laging yumuyuko sa bahay na iyon, yung babaeng tinatakot, sinisigawan,
kinakaladkad, pero sa likod ng lahat ng pagyuko at pagtitiis, siya pala ang may pinakamatibay na gulugod. Bago siya tuluyang umalis, dumaan siya sa bahay namin. Isang beses lang. Simple ang suot niya, madilim na blouse, buhok na nakatali sa likod. Payat pa rin pero ang mga mata mas magaan na. Hindi pa masaya pero wala nang takot. Hindi kami nag-usap ng matagal. Bago siya tumayo, tiningnan niya ako at sinabi, "Hana, hindi mo lang iniligtas ang sarili mo. Iniligtas mo rin yung mga taong hindi mo kilala." Napapikit ako dahil totoo may mga ginagawa natin na sa simula para lang sa sarili natin. Pero sa bandang huli mas malaki pala ang naabot. Pagkalipas ng lahat ng legal na proseso, nag-file ako ng annulment. Hindi drama, hindi tulad sa pelikula na paulit-ulit na pinupunit at dinadampot ang papel. Umupo lang ako sa mesa, binasa ang bawat linya, sinagutan ang bawat blanko at pumirma. Nang ilapag ko ang pen, may bahagyang pag-aatubili sa kamay ko, hindi dahil may tinatangi kundi dahil biglang bumalik sa isip ko ang lahat ng beses na iniabot sa akin ng pamilya niya ang mga papeles na pinapapirmahan. Malumanay din ang tono, parang walang big deal, parang routine lang. Pero ang pagkakaiba, noon gusto nilang pumirma ako para ikadena ang sarili ko sa sala nila. Ngayon, pumipirma ako para pakawalan ang sarili ko. Pagkalagay ng pangalan ko sa papel, tiningnan ko ng matagal at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, gumaan ang loob ko. Dahil ang kasalang yon, hindi naman talaga nagsimula. Itinayo ito sa kasinungalingan, sa planano, sa pagpapanggap ng isang buong pamilyang sanay, gumamit ng magandang mukha para linlangin ang iba. Kaya nang natapos ito, hindi ako nakaramdam na nawalan ako ng tahanan. Nakaramdam akong sa wakas. Naisara ko ang pintong hindi ko naman dapat binuksan. Unti-unting bumalik ang buhay ko sa dating ritmo. Hindi naman nagmagic, hindi biglang masaya ang lahat, hindi biglang nawala ang lahat ng sugat. Pero araw-araw, natututo akong gumising na hindi nagigising sa takot. Natututo akong magtrabaho na hindi nakakaramdam na may sumusunod sa akin. Natututo akong umupo sa hapagkainan kasama si nanay ng tahimik na walang bigat sa dibdib. Bumalik ako sa opisina, ang mesa ko, nandoon pa rin. Ang stack ng mga kontrata, nandoon pa rin. Ang tasa ko sa sulok ng desk, nandoon pa rin. Parang walang nagbago, pero iba na ako. Hindi dahil naging matapang, hindi ko naman sinasabing ganun. Kundi dahil pagkatapos mong maglakad sa isang sobrang madilim na daan, hindi ka na natatakot sa ordinaryong dilim. Mas pinahahalagahan ko na ang katahimikan, ang katotohanan. Ang mga taong totoong nagsasabi ng totoong nararamdaman nila at hindi nagbabalot ng kasinungalingan sa magandang salita. Maraming nagtanong, nagsisisi ka ba? May nagtanong ng diretso, may nag-uusisa ng paikot, may mga nakatingin lang na parang gusto nilang alamin kung may natitira pa akong lungkot para sa kasalang yon. Palagi kong sinasagot, simple lang. Kung hindi ako umalis, doon ako magsisisi. Hindi yon para magmukhang matigas. Totoo lang, dahil may mga pintong kapag lumabas ka, saka mo lang mararamdamang halos hindi ka na nakakahingang sa loob. May mga taong kapag iniwan mo, saka mo lang malalaman na ang pananatili ang pinakamalaking panganib. Sa unang mga linggo, kapag bumabalik sa alaala ko ang lahat, masakit pa rin. Hindi dahil may pagmamahal pa, kundi dahil naaalala kong naniwala ako. At ang pinakamasakit na klase ng pagtataksil ay yung galing sa taong pinagkatiwalaan mo ng buong puso, tapos ang tiwala mong yon, parte pala ng plano niya. Pero habang dumadaan ang mga araw, naging marka na lang iyon. Hindi na sugat na bumubukas araw-araw. Parang pilat na alam mong nandoon, pero hindi na sumasakit pag hinawakan. Isang gabi, habang naglilinis ng gulay sa harap ng bahay, biglang nagtanong si nanay, napakahina, parang natatakot na marinig ang sagot. "Anak, masakit pa ba?" Tapos yumuko siya para bang hindi niya kayang tumingin sa mukha ko, baka makita niyang mahina na ako. Tahimik muna ako, tapos ngumiti, hindi masaya, hindi malungkot. "Totoo lang, oo nay." Pero hindi na ako bumabagsak. Hindi na nagsalita si nanay. Tumango lang. At nang gabing yon,
habang madilim na ang labas at dumadaan ang hangin sa mga halaman sa bakuran, mainit ang pakiramdam ko sa loob. Hindi dahil okay na ang lahat, kundi dahil sa wakas, hindi ko na kailangang magpanggap na okay ako. Masakit pa, pero hindi na ako hawak ng sakit na yon. Ang USB ni Aling Susing nandito pa rin sa akin. Hindi ko itinatago sa vault o sa kung saang high-tech na lockbox. Nasa isang drawer lang siya, maliit, tahimik, itim, walang label. Pero tuwing natatanaw ko, naaalala ko ang buong kabanata ng buhay ko na halos naging kapahamakan ko. At naaalala ko ring isang desisyon lang. Isang gabing pumili akong maglakad papalabas sa gate, ang naging pagitan ng buhay na nakatayo pa ako at buhay na nakabaon na ako sa kasalanan ng ibang tao. Hindi ko iniingatan ang USB para alalahanin ang galit, hindi para panatilihin ang pait. Iniingfeng ko siya bilang paalala na may mga sandali sa buhay na isang hakbang lang ang layo at ang hakbang na yon ang magdedetermina kung sino ka pa pagkagising mo kinabukasan. Si Aling Susing umalis na rin. Hindi na nanatili sa lugar na yon. Ayaw na niyang maging bahagi ng kwentong iyon kahit bilang saksi. Bago siya umalis, dumaan siya sa bahay namin isang beses. Simple ang suot, matipid ang ngiti. Hindi kami nag-usap ng mahaba. Wala namang kailangan. Bago tumayo, sinabi niya, "Ikaw, Hana, hindi mo lang iniligtas ang sarili mo. Pati ang mga taong hindi mo nakita, hindi mo nakilala, naligtas mo rin." Napapikit ako, at nang dumilat basa na ang pisngi ko. Isang araw nang halos tapos na ang lahat ng proseso, nadaan ako sa lumang kalsada, at natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa harap ng bahay ng pamilya Reyes. Gate, nandoon pa. Pader, nandoon pa. Bakuran na dati laging may nakabantay, ngayon tahimik. Walang tunog ng boses, walang sigaw, walang susing, "Dalhin mo to." Walang amoy ng pagluluto sa kusina. Ang bahay na iyon na dati, kapag tinitingnan mula sa labas, parang bahay ng magandang pamilya, ngayon, triste, malungkot, walang laman. Na parang lahat ng bagay na nagpapaganda noon, ang boses, ang kilos, ang mga salitang anak, "Welcome, bahay mo na rin," to lahat yon, pintura lang pala sa ibabaw ng guwang. Tiningnan ko ng matagal, tapos tumalikod ako. Hindi dahil gusto kong maging dramatic, hindi dahil may hugot, kundi dahil wala na talagang titingnan pa. Kapag naintindihan mo na ang isang bagay mula ugat hanggang dulo, wala nang dahilan para tumingin pa uli. At ayokong maging yung taong nakatayo sa harap ng saradong pinto, hindi dahil may tinatangi pa, kundi dahil hindi pa niya pinatawad ang sarili niya. Hindi na ganun. Pinatawad ko na ang sarili ko. Ngayon, kapag tinatanong ako kung ano ang nawala sa akin, hindi ko sinasabing nawalan ako ng pamilya. Dahil sa totoo lang, wala akong pamilyang nakuha doon para mawala. Ang naroon ay isang bitag na nakabalot sa salitang pamilya, at ang buhay na halos nasayang ay yung buhay na mami-misplace ko kung hindi ako tumigil, nag-isip at umalis. Ang nailigtas ko, ang pangalan ko, ang kinabukasan ko, ang karapatang magsabi ng hindi. Hindi ako pumapayag. Sa buhay, maraming bagay ang dapat mong tiisin para maging matino. Pero may mga bagay na hindi mo dapat itiis kahit kailan. Ang pagtatago ng katotohanan sa likod ng salitang pamilya, ang pagpapagamit ng pangalan mo nang walang pahintulot, ang katahimikan ng taong dapat sumasagip sayo pero pinipiling tumayo sa gilid para hindi siya ang matamaan. Kapag naranasan mo ang mga yun, huwag mong intayin na maging huli. Isang gabi, bago matulog, umupo si nanay sa gilid ng kama ko, hinawakan ang kamay ko. Yung kamay na payat, may kalyo sa mga daliri, nanginginig pa rin, pero mas mahigpit kaysa dati. "Anak," sabi niya, halos bulong na, "maraming araw na talo ka, pero ngayon nakatayo ka pa." Ngumiti ako, mahina lang, pero totoo. At sa labas ng bintana, dumaan ang hangin, malamig, banayad galing sa kalsada, dumaan sa bakuran, pumasok sa kwarto. Hindi kailangan ng malaking bahay, hindi kailangan ng perpektong pamilya, hindi kailangan ng singsing o papeles para malaman kung sino ka. Kailangan lang ng isang lugar na kapag umuwi ka, hindi ka kailangang magsinungaling.
At mula ngayon, ang lugar na yon nasa akin na, hindi sa USB, hindi sa folder ng kaso, hindi sa lumang bahay na yon sa Antipolo, sa sarili ko, at yon sapat na.